are you guys? It's me, Dominic, and welcome back to my channel. Okay, for today's video, dahil malapit na naman magpasko, alam kong gagastos na naman tayo ng sobra-sobra. So, after ng mga gastusin na yan, sa Pasko, sa bagong taon, sa whatever na kung ano man gagastusin mo para sa sarili mo, para sa iba, or kung saan man. So, kailangan natin mag-ipon-ipon. So, to be honest guys, ako sobrang magastos akong tao kapag nakahawak ako ng pera ko. Sobrang gastos dito, gastos dyan. Kahit wala nang matira sa akin, okay lang basta mabili ko yung gusto ko. But last January 1, 2016, nag-promise ako sa sarili ko na mag-iipon ako for the whole 2016. And luckily, nangyari naman siya. So, i-share ko sa inyo guys kung ano yung ginawa kong technique sa pag-iipon. So, kung gusto mong malaman yung ginawa ko para makaipon for the whole year, then please keep on watching. So, before mag-2016, kumuha ko ng mga jars na nagamit na and bumili ako. Then, naghanap ako ng isang box dito sa bahay na hindi naman ginagamit. So, pwede kayong mag-recycle dito, pwede kayong bumili. I bought this jar at Daiso or Japan Homes, I think. It's only 88 pesos and dito ko nilagay yung aking travel savings. Actually, etong travel savings na to, hindi siya magiging travel savings, kundi magiging leisure savings dahil for sure magagastos ko rin yan. I have this coffee jar from our kitchen and dito ko nilagay yung savings na pera ko at tumataho lang aking aso. So, dito sa coffee jar na to nakalagay ang savings ko na hindi ko gagalawin for 2016 or sa pagsalubong ko sa 2017 kasi savings nga eh. And sana hindi ko siya magamit dahil ayokong magkaroon ng emergency sa pamilya namin. Next is I got this box. Ginawa ko siyang lagayan ng pera ko for my books. Meron akong gustong biling libro for 2017. As a college student or kahit anong student ka man, basta estudyante ka, araw-araw kong binibigyan ng allowance. Allowance ko a day is 300. Then, sa pamasahe pa lang, nakaka 100 mahigit na ako sa pagkain pa. And hindi ko alam kung paano ko isisingit yung ihuhulog ko dun sa tatlong lagayan na yon. I thought na paano kung magtabi ako ng 50 pesos sa daily allowance ko. Dun sa travel and dun sa savings jar na pinakita ko sa inyo earlier, naglalagay ako lagi ng 20 pesos dun a day. And dun sa box ng para sa books, naglalagay ako lagi ng 10 pesos a day. Bago ko isipin na 50 pesos yung ilagay dun, syempre nag-compute muna ako, diba? Feeling mathematician. But, syempre kailangan ko malaman kung magkano ba yung masasave ko within a year kung maglalagay ako ng 20 pesos kada jar and 10 pesos for the box. Kung sa 365 days, tas maghulog ka ng 20 kada araw sa isang jar, siguro makaka 7,000 mahigit ka. And dun sa, kapag naglaglag ka ng 10 pesos kada araw, magkakaroon ka siguro more or less 3,000. And for a whole year and bilang estudyante, ano na yun, sobrang laking ipon na yun. Other tip dun sa ginawa kong way para makapag-ipon is gumamit din ako ng planner. Yung planner kasi, 'di ba, lagi siyang may mga ganyan, may mga calendars. So, lagi kong kino-cross out yung mga araw na nakapaghulog ako or hindi ako nakapaghulog para malaman ko kung ilang araw na ba ako nakakapaghulog or nakakapag-ipon. Yan. Ito yung planner ko. Tingnan mo yun naman. Gamit na yung calendar niya. Tapos puro computation siya dyan. To be honest, hindi naging madali sa akin yung pag-iipon ko dahil may mga araw na hindi rin talaga ako nakapaghulog. Nababawasan ko yung ipon ko. Papakita ko sa inyo yung mga listahan ng utang ko sa sarili ko.
Yan, utang. Ito mo, simula February, April, May, June. Oh my God, naka 1,200 na utang ako sa sarili ko. 24 days akong hindi nakapaghulog. But still, I managed to pay all that utang. Final reminder or tip, just always keep 50 pesos or just save 50 pesos a day. Sobrang bongga na kung magkano yung may ipon mo na yan. Okay na yan for the whole year. Ituloy nyo lang yan kung plano nyo talaga makapag-ipon dahil malay nyo, biglang after this whole year, maramdaman nyo yung nararamdaman ko ngayon. Very excited na akong buksan to. Hindi sa nagyayabang ako, but pinaghirapan ko to. Though, yung pera na to galing sa parents ko dahil allowance ko nga. But still, I managed to keep some of my money from my allowance. Kasi kung hindi ko pinaghirapan to, malamang wala to ngayon. Dahil malamang nagastos ko na to. So, I'll give you an update kung kailan ko siya bubuksan. And kung may bibilin man ako gamit tong naipon ko na to, well, abangan nyo na lang. I'll be doing a video or a haul video if ever na may bibilin ako. So, yun lang yung meron ako for today para sa inyo. And thanks for watching. Sana may naintindihan kayo sa mga pinagsasabi ko at sana nakatulong ako kung nagbabalak talaga kayong mag-save ng money. And I wish you all the best. I wish you good luck na sana matuloy-tuloy yan. And thanks for watching and I'll see you in the next video. Ayan, bye! simula dun sa pinakataas na yon, I've got papers. More papers. You know, the sticky flag.